Welcome to Saigon. First Harapan Habay ride in Saigon. So, kita-kits tayo sa hostel. Arrive! Ayun si Kuya Grab. Ano na ito mag-English? Ito yung ating 9 hostel and suites. So, check-in muna tayo. And actually, dapat kahapon ko pa ito na-book from, ano ba ngayon? 7 ba ngayon? So, 6. Na-book ko na 6 then 7 tayo ng morning para maka-early check-in tayo. Okay? Kita-kits later. A few moments later. Buti rito, may stoplight. Okay, walking. So, good morning mga paps and mamshis. We're officially here in Vietnam, Saigon, or otherwise called Ho Chi Minh City. And ngayon, tapos na tayo nag-freshen up. Mabango na ulit. Bagong t-shirt. Baka sabihin nyo na dito nagpapalit ng t-shirt. Akala pareho lang, ano lang. Nike naman. Yung kanina, Adidas yun. Baka sabihin, na nagpapalit. Kasi, hindi nyo pa napanood yung ating mga previous vlog. May mishap tayo na nangyari. Katangahan. Wala yung bag natin, luggage natin. At Lao, Vietnam border. And then, siya nga pala, this is still part of our birthday celebration, 50th birthday celebration. We're doing a tri-country, 4 cities na nagsimula tayo sa Bangkok, Thailand. And then, good morning! Hey, tapos, ayun si ate. Pero nag-offer din ng pagkain niya. Tapos, ayun, from Bangkok, Thailand, 12 hours bus ride to Vientiane, Lao. Then, from Vientiane, Lao, 24 hours sleeper bus to Vietnam, Hanoi border. Then, doon tayo nagkaroon ng problema. And then we stay around like full day in Hanoi. And then from Hanoi, we go to Ho Chi Minh for a 36-hour sleeper train ride. So kararating lang natin kanina umaga. So kung hindi nyo napanood yung ating mga previous vlog at yung may mga series tayo ng vlogs. So please panoorin nyo. And don't forget to like and subscribe. And papunta tayo ngayon sa ating itinerary ay magkakalapit lang. Notre Dame Cathedral, Independence Palace, War Remnant, Bentan Market. So, samahan niyo ako sa whole day na adventure natin dito sa Ho Chi Minh. Mula sa pinagstayan natin sa 9 hostels. This is just 20 minutes walk. So, hindi na muna ako mag-grab. So, walking na lang muna tayo. So, kita-kits tayo doon. Ito ang mga paligid natin ngayon. Ayan. Tahimik pa ang Ho Chi Minh. Pero medyo mainit na. It's already 7:30 na. So, nagsisimula na yung araw nila. Yan yata yung, kung hindi ako nagkakamali, yan yata yung Landmark 21. Tignan natin. So, kita-kits tayo doon sa Notre Dame Cathedral. So, naghahanap ako ng tawiran. Wala akong makitang tawiran dito, banda. Para napakalapad nito. Try natin pasukin tong Bentan. Ito yata yung Ho Chi Minh Sea Metro. Parang LRT siguro to. Pasok tayo dito. Explore natin. Maga pa naman eh. So, may time tayo pag explore. And then, syempre, maga pa rin, pero pawis na tayo. Yan ang metro nila. Okay. Na ngayon, papasok ng mga the mga Tuyen 1 line, 2 line. So, pero
Dito na tayo sa exit 3. Kasi tatawid lang naman tayo eh. Tignan natin kung saan tayo makakarating pag dinaanan natin tong exit 3. Kailangan ko lang makatawid sa ano eh. Sa laki kang kalsada yun sa harap nito. So, kailangan natin tumawid. So, ayun na nga. Tapos siguro, surprise! Kung anong meron dyan sa other side na yan. Tama nga yun. Tumawid lang tayo. Doon tayo galing sa kabilang side na yun. Pumasok lang tayo sa ilalim ng etong LRT. And then, lakad-lakad ulit tayo. Bali, hindi na muna talaga ako habal-habal or grab bike para kamaga pa naman and then para at the same time may ikot-ikot na rin tayo rito habang di pa ganun kainit. Pero grabe yung kanilang pagganan. Uy! Napadaan tayo rito. Ito na pala ang Benton Market. Yan oh. Oh. Ayan. Ng Benton Market. Pero, for today's video, hindi mo tayo dyan pupunta. Or hindi tayo dyan mamimili para may hanap akong ibang place. Kasi, mahal dyan and sabi nila masungit daw yung mga tindero at tindera. So, doon tayo sa ating first destination, Cathedral. Anyway, ayun, sa loob na pala dyan, Benton Market. So, sa tabi lang nitong Benton Market, ito na yung kanilang mga local market. Yan, mga locally produced. Wow. Favorite ko rito. Kasi daming seafoods. Yan na yung Benton Market. Sa gilid nito, yung kanilang local market. Napaganda siguro magstay dito sa Ho Chi Minh. Yung parang kukuha ka ng Airbnb na pwede kayong magluto. And then malengke. With family, yung ganon. O with tropa. Ayan na fresh na fresh. Uy. Lobster. Siguro yung dito. So palabas na tayo. So continue tayo hanggang Cathedral. On ulit tayo pag meron na namang something interesting. So, may nadaanan na naman ako. Nakita ko yung mga lahat sila rito, nakaupo rito. Ang kinakape nila malamig. Di ba nagkape tayo dun sa nilibre tayo ng kape dun sa train? Nagustuhan ko yung may condensed milk sa ibabaw tapos kape and then may straw din, maraming yelo. Ayan, kaya napadaan ako rito. Ito yung kanila Kape Suwada. Vietnamese iced coffee with condensed milk. Ayan, nakalagay. So, tinanong nilang niya ako kung less milk. Sabi ko, okay, less milk tayo. Pero cold coffee tayo in the morning. So, taste natin mamaya. So, eto na nga, taste natin. Na-mix ko na, nalo ko na kasi baka magkamali naman ako tulad ng ginawa natin sa Lao ba yun? Na border, nagkape ako, hindi ko na-mix sa ilalim. Sabi ko, bakit nagsimula na? Ba't ang pait? Tapos maya at tamis na. Yung pala, mimix pala. Ito na yung minix ko na. Ang sarap ng pagkapait at saka ang sarap ng kanyang condensed milk. Naghalo. Anyway. Shit, refreshing. Gagayahin ko na lang ito sa Pinas. Mag-uwi tayo ng kape. Okay. Okay, may nadaanan ako itong street. So, on the way pa rin tayo sa Cathedral. Ito, may mga display ng mga Doratora, fighter jet. Hindi ko alam kung ano tong lugar na to. May nadaanan ko lang, so wala lang, update lang. Gusto na yung kape natin. A few moments later. What's up mga paps? So, we're here at shoutout sa mga Damian. Notre Dame? Anong response? Pray for us. So, ayan. Actually, pa rin siya hanggang ngayon. Under renovation. So, I think, hindi ako nagkakamali. Another 5 years pa siguro yata. Siguro nga na nito. O 2030. Medyo malaki-laki pang trabaho. Ewan, hindi ko anong tinatrabaho nila dyan. At tapos dito pala ay may nagpipray. Medyo maingay tayo. So 360 tayo rito. Notre Dame, our mother, proud Damian.
Tapos, ito yung main street. Harap lang ng... Ito yung post office. So, first stop natin, okay na tayo sa Notre Dame. And then, sa ngayon, it's already mag-8 na and sarado pa ang post office. So, ikot-ikot lang muna tayo sa block na ito hanggang doon. Tignan natin ang something interesting dito banda. And then, malapit na lang dito ang, magkakalapit na dito ang War Remnant at saka Independence Palace. So, parang dito sa Ho Chi Minh, less ang ating pagiging kamote backriders. Okay. Ito ang post office. Ayan. So, ano tayo rito? Thumbnail tayo dito. Ayan. Oh! Finally, mamaya natin papasukin yan. Sige. Lakad-lakad tayo doon and then hanap tayo ng something interesting ulit. Pala next destination muna natin ay, target pala natin ay War Remnant Museum. Okay, so ayun, nilapitan ko na lang muna rito para makita natin anong loob habang sarado pa. Ayan si Uncle Ho. Di ba nakita natin yung kanyang mausoleum sa Hanoi. So, kung hindi nyo pa napanood yung ating A Day in Hanoi, nandun yon, pinasak natin. And kung meron para magka-idea kayo, paano do's and don'ts para pag pumunta kayo sa Uncle Ho Mausoleum in Hanoi. So, tuloy-tuloy muna tayo doon. Medyo mag-8 naman, pero medyo mainit na, pawis na. Okay. So, change plan. Open na kasi. So, inintay ko na lang. 5 minutes na lang kasi kanina nandito tayo. Inintay ko na lang. Pasukin na natin. Explore na natin para hindi na tayo bumalik ulit mamaya. Ayan. So, continuous walking lang ulit to. Walang tawag dito. Walang cinematic. Hi, good morning. No, leave. No. Where can leave this one? Leave Leave. Outside. outside. Yeah. Can I just put it there? Just put it there. Sa bawal daw may drinks sa loob. So yun muna natin dito. Tama na. Hindi wala namang ano yan. Wala na. Laman so bawal daw pala. May dalang drinks sa loob. So yun. Welcome to Saigon Post Office. Ho Chi Minh Post Office. Ayan sa loob. Tourist information desk. Meron na rin SIM card dyan. And then sarado pa yung iba. So sarado pa yung mga naandon. Sarado pa. Jewelry. Eto lang. Sa ang magandang gawin dito, halimbawa, gusto mo mag-send ng postcard, like ito, may mga postcard na yata. Diyan. Yan. Pwede ka mag-send ng postcard. Back to your hometown. So meron din ditong, parang naging ano talaga siya. Hindi lang siya post office. Kasi meron din ditong money transfer, o money transfer, akala ko money changer. Ayun, mga postal services. And then mga souvenirs. So, yun lang ang laman nitong dito. Yun ang laman lang dito sa may post office. And then, pa-picture tayo kay harap ng Uncle Ho. Uncle Ho. Hi. So, ayan. Labas na tayo. And then, proceed na talaga tayo sa ating next destination. So far, na-cover na natin ang Notre Dame. And then, itong post office. Ayan, may mga rito pa rin ito. Mga nakaluma na siguro to ng mga Victoria, Seoul, Beijing. Beijing is 1 hour ahead again. Tokyo is 2 hours ahead. Moscow, hindi ko na alam kung ahead ba o ano. O ahead sila rito o ahead.
ahead yung country na yan. So, meron pa rin din doon. Ayun, meron din doon. Meron din dito. So, okay, bye-bye. Post office. Daan na tayo rito. Pinaiwan nga pala talaga yun. Ating drinks kunin natin. Okay, okay. Tuloy ulit tayo mami doon sa kung hanap tayo ng something interesting. Sana tayo doon. So, unahin pala natin ang Independence Palace kasi yun ang mas malapit dito. So, dito lang yung post office and then turn left and then tuloy-tuloy lang makikita na kaagad ang Independence Palace. So, unahin natin ang Independence Palace and then War Remnant Museum. Oo. Tawid lang. Tawid lang, tawid lang, tawid lang, tawid lang. Galing na natin tumawid dito sa Vietnam. Sanay na tayo. Nakaanay na tayo dun sa Hanoi. And then, medyo mas modern dito. Hindi talaga mas modern. Mas modern talaga dito. Kasi dito, meron pa ako nakita ng mga stoplight. And then yung mga stoplight, medyo... hindi. Yung pedestrian crossing, I mean, nirespeto ng mga sasakyan. Unlike dun sa Hanoi, wala silang pakialam kung nakastop ba o hindi. So, kita-kits tayo dun sa War Remnant Museum. Independence Palace. 6 minutes walk lang naman daw. So, maaga pa. 8:15 pa lang. So, kayang-kaya. Carry pa yung init. And then, ito lang ang backpack natin. Nag-unload na ako. Hindi katulad dun sa nung nag-ikot-ikot tayo sa Hanoi. Grabe, full pack tayo. So, dito, medyo relax na rito. And then, maayos yung tulog natin mula sa train. Kaya, maaga tayo, may energy tayo. I think yan na yun eh. So ito, kailangan natin dito, meron dito ang pedestrian crossing. Yan. So parang walking tour lang to ha. Wala nang sanang cinematic. Sana hindi maubos yung ating memory. Kasi nag-unload na ako ng memory ng aking cam. So ayun, wala nang, kahit na naka-red, pwede na tayong tumawid. Yan. Kahit naka-red. Tawid takbo lang. Kamote. Ano to? Sige. Kita tayo doon sa Independence Palace. So, we're here at Independence Palace. Parang tawag din nila is Reunification Palace. And then, doon daw ang ticket. So, tawid tayo dito, then kuha tayo ng ticket doon. So, kita-kits tayo doon. Di ako basta tatawid at maraming tao. O maraming pakyat. Thank you. Ayun, sinamahan ako ni Kuya tumawid. Kasi nga walang pedestrian light para magtawid. So, sige, amaya na yatang kwento. May kwento tayo about dito eh. So, ticket. Ayun, ticket nakalagay. Tingnan natin kung magkano yung ticket. So, excited! So, ito yung prices ng ticket. So, may ticket na tayo. Worth 80,000 dong. Ticket price dito na. Medyo malamig dito. And then, pag may ticket na kayo, ayan, entrance. So, pwede yatang bumili rin ng ticket. Pwede kang gumamit ng card, I think. Then, entrance tayo. Meron di flyer para sa info. So, ayun. Good morning. Thank you. Okay.
Okay. Kailangan may binigay na ano, yung parang sa wrist. So, kabit muna natin. Besto muna tayo rito. So, we're here. Nandito na yung ating ano, wrist tag. And then, ito na yung historical gate. So, 360 muna tayo. Ayan. And then, okay, thumbnail. Ito. So, andito yung historical gate. Itong gate na to, was run by two tanker. Tanke, ayan, parang ganon, tanker. Para, parang, yun yung, para sabihin nila nag-symbolize na end of war. Year 1975, when North invaded South. Ito kasi, ang Ho Chi Minh kasi South, North is Hanoi. Nandun si Uncle Ho. Nandun nagsimula ang revolution. Nandito kasi ang democratic nung panahon na yon. And then, during the Vietnam War, ang South ay controlled by the Americans. So, ito yung gate. Imagine niyo nung panahon na yon. So, hanap ako ng clip. Lalagay ko rito. Hanap tayo ng clip na yung actual na pag-ram ng tank dito sa gate na ito. So, dito banda, ito makikita, mayroon na rito ang mga remains sa mga tank that was used during the war. So, may nakalagay naman dito na ano, na parang guide. Ayun, Children's Center, Conference Center, Restaurant, Cafe, Independence Palace, yan mismo. And then, okay, syempre toilet. So, walking tour lang to. And no cinematic shots. Dito tayo sa mga tangke. Ayan. Imagine niyo yung war during the Vietnam War. Ano ako nakita ng ganito, pero hindi ganitong tangke. Yung sa PMA sa Baguio. So, ito yung tank. Okay, ayun. Yun ang sinasabi ko. These tanks are identical to the armored vehicle that made famous breakthrough the palace ground. Ayun. Doon na yung sabi ko sa gate. To the Great Palace on April 1975. So, ayun na nga. Significant sa akin kasi 1975, yun na nga, di ba? This is part of our 50th birthday celebration, 1975. And then, nung 50th din nila anniversary, nung April, ang ganda rito. Nagkaroon ng parang ano, parang grand parade. Kaya timing ang punta natin on their 50th anniversary independence. Nandito tayo ngayon sa Ho Chi Minh and celebrating ng kanilang independence from, sabihin natin kasi kahit na naging ano na sila, naging communist country na sila, communist party, yun naman talagang pinaglalaban nila at free na sila sa mga Americans at that time. So anyway, yun naman ang history. Hindi ko alam kung it's a good thing na naging communist na sila. Pero eto, asenso naman sila. Tapos ito yung mayroong fighter jet dito. Tingnan natin. Anong ano? Okay. Secretly infiltrated the southern. Ito, Air Force carried the bombing raid of Palace. Ito, isa sa fighter plane na bumomba dito sa Palace. So okay, balik tayo doon. Medyo malayo yung lalakarin ko. So kita-kits tayo doon para hindi na masyadong pahaba yung video natin. So putol muna tayo. So we're in front now of the Reunification Palace or the Presidential Palace. Actually, itong parang kanilang Malacanang ay 3 presidente lang ang gumamit. Never to ginamit ni Uncle Ho. And then at the time of war, nung nag-end na 1975, wala na talagang gumamit nito. So para siyang frozen in time na kung ano yung meron dito ngayon, that was since 1975, hindi na siya ginamit. So parang ginamit na lang siya as symbol ng kanilang victory sa South mula sa North. So pasok tayo sa loob. So actually wala naman yata tong guide. Wala siyang guide na yung halimbawa parang susundin nyo saan kayo maglalakad. Pero kung gusto niyo ng audio tour, meron dito, ayan, meron dito mga information and audio guide. Ayan, merong audio guide. So, tayo, seryoso tayo dun sa ano.
After the bunker, we will go up and we gather here again. That's why you can check the map if you want to visit on your own. You can go, and 1 hour later, you can complete the area here. That's the meeting place. Okay. So now, Yun. Nakiusyoso na lang tayo sa mga tourist. Ito yung kanyang pinasasabi. Pero the bunker, so titignan natin yung bunker, syempre. Prepper. And then hanggang 4th floor pala ito. So first floor, second floor, third floor, fourth, tapos bunker. Tapos ito na yung sa ground floor, ito yung mezzanine. So, let's go. Gusto sana kasama sana ako kung nakakahiya. Baka, who you? Bakit nandito ka? Nakikipag? Sa kikinig. Eto rito. Sa... Eto, parang kanilang receiving room ng palace. Tingnan natin sa loob. All this from this year. The second pack. Too bad. 3 presidente lang nakagamit dito. Why? Ang last president, American president na nakapunta rito ay si Richard Nixon. Sa sabi ay banquet hall. Yan. So, okay. Proceed tayo. May akyatan dito ng second floor pero bawal gamitin. So, dito tayo. Ayan. OMG. So, tingnan mo natin ano nito. Okay. Conference hall, reception hall. Yun. President Yu delivered his resignation that time. So before the fall of Saigon, yung tinatawag na fall of Saigon, yung si President Yu ay nag-resign na. So parang siya yata yung shortest president ever ng Vietnam. So, tayo. Ang ganda ng painting. And then, this one. Oh my God. Parang nangingilabot yung aking sorry. Nangingilabot yung aking nangingilabot. I mean, ayan, parehas yung sinasabi doon sa labas kanina. Ayan, yun si President Ho. Ayan, uncle ko. Money that can help. Yeah. Like you get or like good. When I have money, I said, So, hanap ulit tayo ng ibang place. Pupuntahan. it's okay. I made So, post muna tayo rito. Kasi medyo mataas-taas na naman ang ating video. Okay, titingin muna ako sa map. Saan sunod pupuntahan natin. So, ayan, bumalik ako rito sa kung saan yung kanila sabi ko may information. Kasi, humingi ako ng map. Kasi yung map pala na binigay sa atin kanina sa gate ay map ng the whole ground. And ito, specifically, para sa map ng mismong palace. So, ayan, hingi lang kayo doon. So, tignan muna natin to para hindi tayo maligaw. So, ngayon, ito muna. So, may map na tayo. Ito yung kanina, di ba? Banquet hall. Nandun yung conference room. Nag-announce ng resignation. Ito naman ang cabinet rooms for important meetings of the Republic. What's ground? So after the first year, back to the biggest room as a analyst. Ayan. So, Malacanang pa. Cabinet meeting. So, ngayon, unahin natin muna yung bunker. Excited ako sa bunker. Kasi habang wala pa masyadong tao, unahin natin sa ilalim. Kasi usually yung mga nandito naman ay mga amazing structures lang or amazing place lang dito. Ano ba pinagsasabi ko? So, punta muna sa bunker. Hanapin ko muna para pumunta doon. Okay, kita-kits tayo sa bunker. So, yan. Kasi papunta rito tayo sa dinaan-daanan ko si Uncle Ho. Ayun pala. Mas malaki pala rito. Ayan Uncle Ho. Ito kasi yung daan.
I'm not sure pero tignan natin kasi may hagdanan dito pababa. Ayun nga ito. Sa dulo ng conference hall, may babaan dito. Tignan natin kung itong papunta sa bunker. Tama nga yung natin. So, paglabas natin doon sa baba kanina, so, dito na ipapunta sa bunker. So, ayan. Hindi masyadong klaro kasi yung kanyang map. Parang wala siyang go here, go there, parang gano'n sa panoorin lang itong video na to para diretso-diretso kahit di kayo maligaw. So, ayun. So, dito naman, kaya yun, meron na tayong nakitang Mercedes-Benz used by President Yu. Yun yung last president. Yeah. So, go left. Go to the bunker. Into the bunker. So, meron ng daanan dito pababa. Ayan. So, kung ano talaga, tignan yung dinadaanan natin. Ayan. Ayan, ito na. So, we're here. I think this bunker. So, may map sila. Mga lumang map ng Saigon. Ito, Saigon. Ito yung Saigon. And then, galing tayo kahapon sa Hanoi. Where's Hanoi? Hindi ko makita. Pero basta dito tayo banda dumaan. Bindin, dinaan natin yan. Hindi ko makita yung Hanoi. Anyway, sige. So, ito yung mga lumang mga map nila noon na ginamit para sa gera or defense nila. Yan. So, ito ay do not touch the object. Bunker. Designed by Colonel Pan Van Dien. Construction of bunker took 3 months. Construction took 3 months. So, may mga link siya sa mga sa ibang mga routes eh. Hindi daanan natin, hindi yun ang dadaanan nila. Siyempre, yun talaga ang bunker. Dapat pakapunta na kagad sila. During the bombing of the palace, on April 8, 1975, the president's full family took refuge in the shelter. So, okay, so ito may mga nadadaanan tayo para mga offices. Whoa! Old communication room. Radio room. Yun. Ayan. Grabe. So, maligaw kaya tayo dito? Wala na. I think maliligaw ako dito mamaya. Ito, iba na naman to. Communication room. Communication chip. Nako. So, ang laki. Bunker nga ito. Switchboard. Kung marunong kayo sa di ba? Lilipat-lipat lang nila para makapag-communicate sa ibang. Tapos, radio receiver. Shit Grabe, hindi na nagalaw ito mula nung after na iniwan nila. So, preserve na lang high frequency communications. Siguro naman, pwede tayo rito kasi okay, radio transmitter. So, more on radio transmitter dito. So, exit na lang nakalagay doon. So, balik muna tayo. So, putol muna tayo. Pag nahanap ko na yung bunker, saka natin sundan. Basically, nandito lahat ay puro mga communication. Telex. Walang ya. Grabe. Wow. Nandito lahat ng mga antiques. Sige, hanapin natin yung bunker. Ayun.
naikot ko na rito, puro mga communication ako nakikita. Hindi ko mahanap yung mismo kung saan sila natulog. Pero meron dito under construction. And then, tingnan nyo. Oh, baka dyan. Kasi exit na oh. Palabas na tayo ulit. Anyway, so this is the bunker. Mainly mga communications. Hindi ko na nakita yung mga rooms kung saan sila natulog. Yung, ito. May nakalagay, President's Bedroom. Ayan. Ito pala, ito lang pala ang kanilang ano. Ito lang pala naging kanyang tulugan ng kanyang family. Ayan. Tapos, dito na lang kanyang war room. So dito niya nilinit yung kanyang mga staff. And then dito sa may construction ulit, ayan, may pababa ulit doon. Ayan, pababa ulit. So, hindi ko alam kung anong ginamit nila na ano yun. So, baba na tayo. So, siguro pag halimbawa nagkagera ulit, ano naman, wag nangyari. Maraming pupunta rito at gagamitin ulit nila to para magtago rito sa ilalim nito kasi siguro maka-withstand to ng ewan lang, maka-withstand to ng nuclear bomb. Patingnan natin dito. So wala na, end na yun. So, dito na paglabas natin, kumubumad sa atin ay security room. Wala namang laman. And then, akit ulit para sa exit. Grabe, creepy tayo lang mag-isa rito. Wala pa yung sa buti nila, inuna natin mag-isa rito sa bunker. So, we're back outside. Ito yung kitchen nila during the war. Ayan. Okay. So ano, we're back. Ayun, doon tayo galing kanina, di ba nakita natin yung Mercedes-Benz? Ito naman ay yung jeep na galing sa mga Americans. Siyempre, Amerikano gawa ang nag-produce niyan. Restored US Jeep. Okay, sa mga mahilig sa mga jeep, ito. Gamit ng US Army. So, ayun, nakabalik na tayo sa labas. So, may souvenir shop na kagad dito. So, ikutin mo natin itong souvenir shop para gusto pang may mahanap dito maganda. Ayan, no? Wow! Sa kuy, parang gusto kong magdala. Ito yung mismong palace. Okay. Notre Dame Cathedral. So ito, mga shops dito. Ay no, nakalagay no photo. Okay, no photo pala. Click ko na nakita. Buti na lang nakakuha na tayo ng footage. Ay no. Anyway, pag dito naman no photo, hindi sila galit kaagad. Hindi katulad sa, saan ba yun? No photo, erase. Sa bagay immigration naman kasi yan. So, nandito tayo I think lumabas tayo sa side. So, balik tayo sa main entrance. So, kita-kits tayo doon. Okay. Naputol pala yung sinasabi ko. So, parang luluko yata tong camera. Sorry. Kasi nahulog siya naputol. And then, anyway, sinasabi ko nga, dito tayo ngayon sa parang pinaka-top floor. And, nandito sa background yung UE helicopter. Parang nag-symbolize na lang yan ng what happened here. Yun nga yung the greatest evacuation in history na nangyari dito sa Ho Chi Minh on April 1975. Dahil nga nagkaroon ng fall of Saigon. During the fall of Saigon, lahat na ng mga Americans and yung mga South Vietnamese gusto na nilang umalis na sa may mga ibang tao na. Doon sila. May mga ibang tao. So may gusto na nilang umalis sa Saigon kasi nga invaded na ng North. So lahat sila umakyat dito para makasakay sa
helicopter. Ayan. So, continue tayo sa ating dito naman ay obviously shelter room nila. And then, ako sana wag masira tong aking ano. Nahulog kasi. Naputol kanina rito itong hawakan na to. Nalitan ko na. Ito naman ay okay. Ayun, game room. Game room. So hindi na masyado natin ano, i-features. Kasi usual naman yung mga ganun. Then may asyatan dito. Projection room. Projection room. Tingnan natin kung anong meron sa projection room. So kita tayo sa taas. Ayan nakalagay projection room. Sana makakita sa top floor. So ito na nga yung projection room. Meron ditong grand piano. May souvenirs. 316 lang tayo. Ayan. So, may labasan dito. Ayan. Pero nandun pa rin siguro sa kabilang side yung UE helicopter. Aray, nahulog ako. So, ito na. Ito na yung view sa labas. Ayan. Malamang nung at that time, no 1975, nakita na nila na nandiyan na parating na yung tangke de guerra. Sabi siguro nila, oh come on, let's go, go out na. Anyway, hindi naman tayo happy sa nangyaring ganon, pero I know happy yung mga taga North Vietnamese na nagkaroon na sila ng reunification. And ito nga pala yung view ng ito palang UE helicopter. Kita pala rito banda na side kung makita tayo. Akit kasi may projection room para makita nyo tang dito na side. So ayun na nga, most Vietnamese or majority of Vietnamese happy sila na na-invade na ng North ang Ho Chi Minh. Nagkaroon ng fall of Saigon. Nagre-record ba? Okay. Nag-fall of Saigon. And then although yun ang sinasabi ko, free na sila from the Americans. And then ayun na, in-embrace na nila yung Communist Party led by Uncle Ho Chi Minh. So sabi ko nga, maganda naman naging effect ng kanilang pagiging Communist Party kasi asenso naman sila. So anyway, di ko sinasabi na sa Philippines kung nangyari yon could have been ended differently. So walang politika, observation ko lang. So huwag niyo akong lagyan ng kulay. Sa baba ulit tayo, hanap tayo ng ng ibang something interesting. Okay. So we're back at second floor. Bale, pasensya na kung medyo magulo yung ating naging tour. Nuna ko lang talaga yung ground floor, then bunker, then dun sa fourth floor para makita natin yung helicopter na pag hindi pa mainit. And then nandito tayo. Ito ang pinaka-last natin na floor na hindi pa next door. Ito ang National Security Chamber. So dito sila nagpa-planning ng kanilang defensive or offensive attacks laban sa revolution. Yeah. Okay. When Proceed tayo. And this is the ito pala ang Presidential Palace. Presidential's Office. Ayan. Ito ang kanyang Oval Office. Ayan. So, hindi masyadong malaki, hindi masyadong. Pero, diyan nakaupo yung President. Hello, President. Ayan. Okay. So, we're back at the second floor. Ayan. So, and muna tayo. Parang, eto ano ba to? Yan. So, mga receiving hall na lang usually. Ayun na nga, reception room, receiving hall na lang usually. So, baba tayo and then tingnan ko mo along the way kung meron pa tayo makitang something interesting. Actually, okay naman, maganda yung panahon. It's already 9:20. So, hindi
ulan, mainit ng panahon, pero hindi ganun kainit na paalinsangan. Medyo mahangin pa. So, baba tayo. Kita-kits sa baba. So, okay. That concludes our Reunification Palace tour with small trivia. Sana tama yung pinagsasabi ko. Anyway, lang din ang alam ko. Ang next natin pupuntahan ay War Remnant Museum na medyo mabigat-bigat na sa puso na nakita ko sa mga nabasa ko about War Remnant Museum. So last look tayo, 360 tayo rito sa Reunification Palace. Okay, yung entrance fee, ulit naman. So, labas na tayo. Kita-kits tayo sa War Remnant Museum. Bye-bye, Mr. President!